Sarah! Mabilis natigil si Sarah sa pagluluto nang marinig niya ang maingay na boses ng kaibigan niyang si Marie. Agad siyang lumakad sa pinto at pinagbuksan ang kaibigan. Bakit? Medyo inis niyang tanong. Marami kasi siyang ginagawa dahil kailangan niya ng pera ngayon. Kung kaya lahat na yata ng pwede niyang pagkakitaan ay ginagawa na niya. May ginagawa ka ba? Tanong ni Marie sa kanya at nagkusa na pumasok sa bahay niya. Hinayaan naman ni Sarah yon dahil sanay na rin siya sa kaibigan. Nangewang naman na humarap si Sarah sa kaibigan na ngayon ay komportable na nakaupo sa sofa niya. Ay, malamang. Kita mo nagluluto ako ng pa-order? Natawa naman si Marie sa kanya. Bakit kasi? Ikaw nagpapaaral sa mga kapatid mo. Tanong ni Marie sa kanya, tsaka napailing. Halos magkanta kuba-kuba ka na sa pagtatrabaho. Maipadala ka lang ng pera sa kanila pero ni minsan, hindi ka man lang nila kinamusta. Seryosong sabi ng kaibigan sa kanya. Hindi naman nakasagot si Sarah dahil totoo lahat ng sinasabi ng kaibigan niya sa kanya. Wala naman siyang magawa dahil mahal na mahal niya ang pamilya niya. Ano ba kailangan mo? Pag-iiba niya ng usapan. Kailangan ko nang ma-deliver itong mga paluto mamaya sa lunch dahil may shift ako sa restaurant mamayang gabi. Sabi niya sa kaibigan. Kailangan mo ng malaking pera, di ba? Seryosong tanong ni Marie sa kanya. Tumango naman si Sarah bilang sagot. Kakatawag lang ng ina niya kagabi at nahingi ng pera para sa tuition fee ng bunso niyang kapatid. Kaya panay ang racket niya dahil kailangan niya na agad magpadala ng pera. Oo, bakit? Tanong ni Sarah. May kilala ako. May uutos lang, magbabayad daw ng malaking pera. Seryosong sabi ni Marie at tumayo mula sa pagkakaupo. Sumeryoso naman ang mukha ni Sarah. Ano bang gagawin? Tanong niya. Madali lang daw eh. Tsaka raw, sasabihin kapag nag-meet up na. Sagot ni Marie sa kanya. Ayoko, baka delikado. Tanggi ni Sarah, lalo na hindi naman niya alam kung anong ipagagawa. Tumalikod na siya sa kaibigan at handa na sana bumalik muli sa ginagawa. 50K ang bayad. Ayaw mo? Mabilis na napaharap si Sarah sa kaibigan at dali-daling lumapit. Seryoso ka? Hindi nga? Gulat niyang tanong. Hindi siya makapaniwalang ganoon kalaking pera ang ibabayad kung ganoon madali lang ang ipagagawa. Oo. Ano? Kunin mo? Babae naman daw yung kakausapin mo. Mamaya raw gabi meet up. Sabi ni Marie sa kanya. Ayoko. Ayokong tumanggi. Nakangiti niyang sabi. Tumawa naman si Marie dahil sa naging sagot niya. Ay nako. Umiiling na sabi ni Marie. Kailangan ng pera nila mama eh. Dahilan ni Sarah. Ngumiti na lang sa kanya ang kaibigan at nagpaalam na aalis na muna. Kinagabihan, matapos gawin ni Sarah ang lahat at hindi muna siya pumasok sa shift niya ngayon ay agad siyang pumunta sa restaurant na sinasabi. Good evening ma'am, do you have reservation? Tanong agad kay Sarah sa entrance pa lamang. Tumango naman siya bilang sagot. Yes po. Under what name please? Tanong sa kanya. Miss Villa po. Sagot niya. Yun kasi ang sinabi sa kanya ng ka-text niya. Ibinigay na lang ni Marie sa kanya ang number dahil tanging si Sarah lang daw ang gustong kausapin. This way ma'am. Sabi noong babae sa kanya at agad naman siyang sumunod. Agad na nagtaka si Sarah nang makita na isang VIP room siya dinala ng babae. Nang buksan nito ang pinto, ay agad niyang nakita ang isang magandang babae, nakasuot ng dress na pula habang nakalugay ang buhok. You're Sarah? Agad na tanong kay Sarah. Tumango naman siya bilang sagot. Okay, come in. Close the door and sit in front of me.
Utos sa kanya na dali-dali naman niyang ginawa. Ayaw niyang pumalpak dahil malaking pera rin ang nakasalalay sa trabaho na ito. Here. Takang tinanggap ni Sarah ang envelope na inabot sa kanya. Nang tingnan niya yon ay mabilis na laki ang mata niya sa gulat nang makita ang maraming pera. Ma'am, ano po bang gagawin? Pagtatanong niya agad at ipinatong ang envelope sa mesa. Call me Sia. Pakilala ng babae sa kanya at ngumiti. Well, ayoko na magpaligoy-ligoy pa. My ex-boyfriend is getting married. Panimula ni Sia sa kanya. And I want you to break his marriage. Dagdag na sabi ni Sia. Hindi agad nakasagot si Sarah. Matagal siyang napaisip kung tama ba ang narinig niya at kung tama ba ang pagkakaintindi niya. Ho? Gulat niyang tanong. In Tagalog, sirain mong kasal ng ex-boyfriend ko. Pumunta ka sa kasal nila bukas at gawin mo na ang paraan na alam mo, wag lang matuloy ang kasal. Seryoso na sabi ni Sia sa kanya at muling may inabot na envelope sa kanya. Here, another 20K. Ma'am, Sia, bakit po ganito? Ibig ko sabihin, willing ho kayong bumayad ng ganito kalaki para lang sirain ang kasal ng ex-boyfriend nyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Sarah. Para yata siyang nababaliw sa nalalaman niya ngayon. Ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong racket. Yes, matagal na kaming hiwalay pero I can't accept the fact na pakakasalan niyang babaeng yon. Pakasalan niya na lahat, huwag lang ang babaeng yon. Madali lang naman ang trabaho na ito. After mo sirain ang kasal, umalis ka na. Easy. Dagdagan ko pa yung bayad kapag successful ang pagkakasira. Nakangiting sabi ni Sia sa kanya at tumayo na. Gulat naman itong tinitiga ni Sarah. Hindi makapaniwala sa narinig. Seryoso talaga? Tanong niya. Hindi niya alam pero kabado siya para sa trabahong ito. Madali nga ito kung tutuusin ngunit hindi alam ni Sarah kung tama ba itong gagawin niya. Subalit, tuwing iisipin niya ang malaking pera na bayad ay nawawala ang ibang isipin niya. Para sa kanya ay mahalaga ang pera na ito dahil para ito sa pag-aaral ng kapatid niya. Hindi man siya nakapagtapos, ngunit gusto niyang ang kapatid niya ang makapagtapos ng dahil sa kanya. Yes, I'll text the other details na lang. Ngumiti sa kanya si Sia tsaka tuluyang nagpaalam. Tulala namang naiwan si Sarah doon at hindi makapaniwala. Tinanggap niya talaga ang trabaho na ito. Bahala na muna si Lord. Sabi na lang niya sa kanyang sarili at lumabas na rin ng VIP room. Kinabukasan ay maaga pa lang ay nakaayos na si Sarah. Pagkasend ng details sa kanya kung saan ang kasal ay agad siyang nagpunta sa simbahan na sinasabi. Malayo pa lang ay kita na ni Sarah ang makakagarbo na sasakyan. Halatang kasal ng mayaman. Nang makita niyang nakapasok na ang bride ay halos kalahating oras muna ang hinintay niya bago siya nagpasyang lumapit sa pintuan ng simbahan. Lord, pagpasensyahan niyo na ako pero kailangan ko lang talaga ng pera at trabaho lang. Pagdadasal niya, malalim na bumuntong hininga si Sarah at mariin na napapikit. Ayaw man niyang manira ng relasyon, ngunit gagawin niya na lang ang trabaho niya. Kung sila naman talaga, edi sila, kahit maging epal pa ako ngayon, sabi ni Sarah sa sarili. Nang makitang may lumabas na staff sa pinto, ay agad-agad siyang pumasok ng simbahan. Nang makapasok siya, ay doon siya natigilan. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya dahil sa kaba na nararamdaman. Ngunit nang maalala ang pera na ibinayad sa kanya, ay lakas loob na inihakbang ni Sarah ang paa. Hindi siya kita ng mga bisita dahil nasa likod siya. Ang lahat ng tao ay nasa unahan ang tingin at halos kalahati lang ng simbahan ang napuno. Itigil ang kasal! Lakas loob niyang sigaw.
agad-agad na nalipat ang atensyon sa kanya. Kitang-kita ni Sarah kung paano kumunot ang noo ng bride habang nakatingin sa kanya ang lahat. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya dahil sa kaba na nararamdaman. "Who is she?" Rinig niyang sigaw ng kung sino. "Sino ka?" Sigaw pa ng kung sino. "Itigil ang kasal!" Ulit niya sa sinabi. "Buntis ako! Si Dylan ang ama!" Lakas loob niyang sigaw. Mabilis na bulungan ang kumalat sa buong paligid ng simbahan. Kitang-kita ni Sarah kung paano nanlisik ang mata ng bride at kung paano nito malakas na sinampal ang groom nito na si Dylan. Tanging first name lang nito ang alam niya dahil ito lang ang sinabi sa kanya ni Sia. "Nakabuntis ka? The wedding is off!" Malakas na sigaw ng bride. Nang makita ni Sarah na naglalakad ito papunta sa pintuan ng simbahan, ay mabilis siyang tumakbo palabas ng simbahan at pansamantalang nagtago sa mga sasakyan. Kitang-kita ni Sarah na mabilis sumakay ang bride sa sasakyan at umalis. Nang makita ni Sarah na nakaalis na ang sasakyan, ay agad siyang nagtago sa tinataguan. Akmang tatakbo na siya, ay laking gulat niya nang may humawak bigla sa braso niya. Ganoon na lang ang takot niya nang makita ang galit na mukha ni Dylan. "Who the hell are you?" Galit nitong tanong sa kanya. Kabado at takot naman si Sarah na maski ang huminga yata ay hindi niya magawa ngayon. "Come with me!" Sigaw sa kanya ni Dylan at hinila siya, ngunit agad siyang pumalag at pilit pinipigilan ang sarili. Huwag magpahila. "Bitawan mo ako! Tapos ng trabaho ko rito!" Sigaw ni Sarah at pilit na nagpupumiglas dahil matangkad na lalaki si Dylan ay nahirapan siyang pumalag dito. Dagdag mo pa ang maskulado nitong katawan. "What? After mo sirain ang kasal ko, aalis ka? No way. Dahil wala ng bride ko, ikaw ang pumalit." Sigaw ni Dylan sa kanya na ikinatigil niya. Dilat na dilat niya itong tingnan dahil sa pagkakagulat. "Anong sinasabi mo? Bitaw nga!" Gigil na sigaw ni Sarah. "Nabuntis kita, right? My parents will not allow you to get out from here. And hindi sila papayag na mapahiya ako ngayon. Now, come with me. At ikaw ang tumuloy sa kasal na inudlot mo. At pagkatapos nito, sisiguraduhin kong gabi-gabi kitang bubuntisin para pagbayaran mong ginawa mo." Gigil na sabi ni Dylan sa kanya at persahan siyang hinila. Ngunit nanlalaban pa rin siya. "Bitaw, please! Ginawa ko lang trabaho ko." Pagmamakaawa ni Sarah, agad siyang nagsisi na tinanggap niya pa ang trabahong to. "Fine, mamili ka. Ikakasal ka sa akin o makukulong ka? I'll make sure na habang buhay ka mabubulok sa kulungan dahil sa ginawa mo ngayon." Galit na sigaw ni Dylan sa kanya, dahilan kung kaya siya natigilan. Ang naghahalong kaba at takot kanina ay puro takot na lang ngayon. Hindi alam ni Sarah kung paano siya tatakas. Mas lalong hindi niya alam ang gagawin kung makukulong siya. At nasa isip niya agad ay ang pamilyang naiwan sa probinsya na sa kanya umaasa. Ano? Hindi alam ni Sarah ang sasabihin. "Mamili ka, miss. Ipapakulong kita o magpapakasal ka sa akin?" Sumeryoso na ang mukha ni Dylan, ngunit halata pa rin ang galit sa mukha. "Ha? Baliw ka na ba?" Sigaw ni Sarah. "Bakit ako magpapakasal sa'yo? Anong ikukulong?" "You're the one who's crazy here, miss. Kung di ka dumating, kinakasal na sana ako ngayon. Now, mamili ka. Magpapakasal ka sa akin o diretso tayo sa kulungan ngayon. And I'll make sure na hindi ka na makakalabas doon." Pagbabanta ni Dylan sa kanya. Umawang naman ang bibig ni Sarah sa gulat. Hindi niya alam ang gagawin niya. Ngayon lang siya nakapasok sa ganitong klaseng gulo. Hindi rin siya pwedeng makulong dahil siya lamang ang nasuporta sa pamilya niya. "Ayaw mo? Fine. Let's go. Sa presinto ka na magpaliwanag.
Mariin na sabi ni Dylan at muli siyang hinila sa ibang direksyon. Ngunit mabilis hinila ni Sarah ang sarili dahilan upang matigil sa paglalakad si Dylan. What? Inis na singhal ni Dylan sa kanya. Sunod-sunod na napalunok si Sarah at natatakot na tumitig sa lalaking nasa harap niya. Fine! Pahig na ako! Huwag mo na ako ipakulong! Sigaw ni Sarah. Kahit natatakot ay pinakita niya pa rin na matapang siya. Malakas na ngisi naman ang ibinigay sa kanya ni Dylan. Good, dahil pagbabayaran mo talaga itong gulong ginawa mo. Mariin na sabi ni Dylan sa kanya, tsaka siya hinila papasok ng simbahan. Napadasal na lang si Sarah habang naglalakad silang dalawa. Pagkatapos na kasal ay agad siyang idiniretso ni Dylan sa isang hotel. Nakaupo siya ngayon sa kama at nakatali ang paa sa paahan ng kama. Marahan niyang sinilip si Dylan na mariin na nakatingin sa kanya. Seryoso itong nakaupo sa single sofa na nasa harapan niya habang nakatingin sa kanya. I still can't believe na naglakas ka ng loob si Rai na kasal ko. Sa wakas ay may nagsalita na sa kanilang dalawa. Ngunit ang hindi niya maintindihan kay Dylan ay may ngiti ito sa mukha habang sinasabi yon. What's your name by the way? Tanong ni Dylan sa kanya. Sarah. Mahinang sagot ni Sarah. Hanggang ngayon ay kinakabahan siya sa mga mangyayari. Ngayong kasal na siya sa lalaking hindi naman niya talaga lubusang kilala ay hindi na niya alam kung anong sunod na mangyayari sa buhay niya ngayon. Ni minsan, hindi niya naisip magkaroon ng relationship. Tapos ngayon, ikinasal na siya bigla dahil lang sa trabaho na tinanggap niya. Parang mababaliw yata siya sa kakaisip. Kung hindi ako nagkakamali, may nag-utos sa'yo? Tanong ni Dylan sa kanya. Tumungo naman si Sarah bilang sagot. Hindi niya talaga kayang makipaglabanan ng titigan kay Dylan. Sino nag-utos sa'yo? Seryosong tanong ni Dylan sa kanya. Hindi na nag-isip pa si Sarah at agad namang sumagot. Ex-girlfriend niyo po. Ha? Ex-girlfriend? Takang-taka na tanong sa kanya ni Dylan. Agad namang naguluhan si Sarah sa naging reaksyon ni Dylan. I don't do girlfriend. Dagdag pa nito sabi at bahagyang natawa. Napaawang naman ang labi ni Sarah sa gulat. Ho? Binayaran nga ako nung ex-girlfriend mo. Gigil niyang pagpapaliwanag. Inilingan naman siya ni Dylan. Like I said, I don't do girlfriend. Kaya anong sinasabi mong girlfriend? Tanong sa kanya ni Dylan habang umiiling. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at lumapit sa kanya. Or maybe, tamang hinala ko. Agad kumunot ang noo ni Sarah sa narinig. Pinagsasabi mong lalaki ka? Inis niyang tanong. Naiinis na talaga siya. Umamin na kasi siya lahat. Pinaghihinalaan pa rin siya. Napipiko na ako Inis na sigaw ni Sarah. Ha? Ikaw pa may ganang magalit? Sino ba may kasalanan nito? Hindi ba ikaw? It's your choice, darling. Bulyaw naman sa kanya ni Dylan. Hindi naman nakailag si Sarah sa mga sinabi ni Dylan. Gusto niya mang umiyak dahil sa inis at takot na nararamdaman niya ay wala talagang nalabas na luha sa mata niya. Maybe you're really into me. Kaya sinira mo ang kasal ko at hindi ka talaga binayaran. Hindi natapos ni Dylan ang sasabihin niya dahil inis na inapakan ni Sarah ang paa nito na ikinadaing niya. Crazy ka talaga! Dumadaing na sigaw ni Dylan sa kanya. Una sa lahat, wala akong gusto sa'yo. Pangalawa, hindi ako magsisinungaling para sa'yo, no? Binayaran talaga ako. Pangatlo, huwag kang ang feeling, hindi nga kita kilala. Piko na paliwanag ni Sarah. Really? Kaya pala hindi mo alam kung gaano kalaking kasal ang sinira mo. Tumatawang sabi ni Dylan at bumalik sa inuupuan nito kanina. Hindi! Sino ka ba? Seryosong tanong ni Sarah. Wala naman talaga siyang pakialam kay Dylan pero hindi niya maiwasang mapatanong. Seriously? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Dylan.
Umiling naman siya bilang sagot. Do you know the brand name Six? One of the top brand of clothing here in the Philippines. Tanong ni Dylan sa kanya. Tumungo naman si Sarah bilang sagot. Oo, sikat yun kahit sa ibang bansa. Sabi ni Sarah. I own that. Seryosong sabi ni Dylan. Hindi agad nakapag-react si Sarah at natulala ng ilang minuto bago muling nakapag-react. Nanlaki ang mga mata niyang tiningnan si Dylan na nasa harap niya. You mean, kakalat yung ginawa kong paninira kanina? Kabado na tanong ni Sarah. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya. Agad siyang kinain na naman muli ng takot. Yun ang hindi pwedeng mangyari. Hindi pwedeng malaman ng magulang niya ang pinaggagawa niya. No, the wedding is private. Kami lang magkaka-family ang naroon. But alam ng media na ikakasal ako. It's supposed to be a surprise. My bride was one of the daughter of Grazer. They owned one of the top bank here in the Philippines and my bride was a top 1 model. Pagkukwento ni Dylan sa kanya, mas nagulat si Sarah sa mga nalalaman. But thanks to you. Taka namang tiningnan ni Sarah si Dylan na may maliit na ngiti sa labi. I don't like her. Siya lang at ang pamilya namin ang may gusto ng kasal for business. Seryosong sabi ni Dylan sa kanya. Ba't akong pinakasalan mo? Hindi maiwasan ni Sarah ang hindi mainis. Well, gusto ko gumanti sa'yo na hindi ka sinasaktan. Ngayon kasal ka sa akin, nakatali ka sa akin. That's it. And also, my mom will not allow me na paalisin ka lang basta, lalo na si sinabi mong nabuntis kita. Sagot ni Dylan sa tanong niya. Inis siyang napairap sa hangin. Now, tell me, anong pangalan ng babaeng nagpakilala sa'yo na ex-girlfriend ko? Tanong ni Dylan. Agad namang sinagot yon ni Sarah. For her, wala na ring kwenta kung itatago niya pa. Sia Vela. Sagot niya rito. Tutal, laglag na naman siya at nahuli na rin siya. Wala nang maisip na dahilan pa si Sarah para itago ang lahat kay Dylan. Ang iniisip niya ngayon ay paano siya aalis. Kailangan niya na magpadala ng pera sa pamilya niya. What? Bulyaw ni Dylan sa kanya na ikinagulat niya. Makasigaw ka? Balik niyang bulyaw. Are you serious? Paninigurado ni Dylan. Halatang hindi makapaniwala kung tama ba ang pangalan na narinig. Oo nga, kulit mo naman. Maktol ni Sarah. The hell, I didn't expect that. Hindi pa rin makapaniwala na sabi ni Dylan at bahagyang natawa. Nakakatawa. Tumatawang sabi ni Dylan. Bakit ba? Takang tanong ni Sarah. Para sa kanya ay wala namang nakakatawa. Sia is my cousin. Sagot ni Dylan sa kanya, dahilan upang tumigil ang mundo niya. 2 buwan ang lumipas simula nang ikasal siya, ngunit pagod na agad siya bilang asawa ni Dylan. Kasal na hindi niya naisip na mangyayari sa kanya. Pagkatapos niya malaman ang totoo kay Dylan ay tila nabaliw siya ng di oras. Hindi niya maintindihan bakit sa ganitong pagsubok pa siya napalaban. Buti na lang ay naging maganda ang pagsasama nilang dalawa. Mas nakikilala nila ang isa't isa, ngunit hindi pa rin naiiwasang magbangayan. Sa loob ng 2 buwan ay nakilala ni Sarah si Dylan. Mabait naman pala talaga ito, lalo na sa kanya. Minsan nga ay hindi niya maiwasang kiligin sa aksyon nito. Ngunit ayaw niyang mag-assume dahil alam niyang hindi into relationship or something ang asawa niya. Ma, kakapadala ko lang po ng pera last week. Pagod na sabi ni Sarah sa cellphone. Kausap niya ngayon ang kanyang ina dahil kailangan na naman ng mga ito ng pera. Pagod pa siya galing sa pagmamall nila ni Dylan. Hindi akalain ni Sarah na ngayong asawa na siya ni Dylan ay marami siyang kailangang gawin. Wala na ba talagang labis? Kailangan pa ni Risha ng pambili ng uniform niya. Ungot pa rin ang ina sa kanya. Malalim na bumuntong hininga si Sarah at pabagsak na inihiga ang katawan sa kama. Wala naman ako pwede pagkunan ng pera, nak.
Maawa ka naman sa kapatid mo at sa akin. Sabi ng ina niya. Malalim muli siyang bumuntong hininga at nagsalita. Gawan ko po ng paraan. Yun na lang ang sinabi niya at pinatay na ang tawag. Napalingon naman siya nang makita niyang pumasok si Dylan sa kwarto nila. Bitbit nito ang mga damit, sapatos at kung ano-ano pa na ibinili nito sa kanya. Saan ko ilalagay? Tanong sa kanya ni Dylan. Itinuro naman ni Sarah ang cabinet. Diyan na lang sa tabi. Sabi niya at mariin na pumikit. Ngayon niya lang yata naramdaman ang totoong pagod. Pagod bilang anak, pagod bilang kapatid at pagod bilang asawa. Ngayong asawa na siya ni Dylan, kailangan niyang masanay sa buhay na meron ito. Buti na lang talaga ay natanggap siya ng magulang ni Dylan at hindi siya inaaway nito kahit nagsinungaling siya patungkol sa pagbubuntis. Are you crying? Gulat na napadilat si Sarah at agad hinawakan ang pisngi niya. Ganoon na lang ang gulat niya nang hindi niya napansin na umiiyak na pala siya. Hindi, puwing lang. Palusot pa ni Sarah, pilit na ngumiti. You can't fool me. Seryosong sabi sa kanya ni Dylan at lumapit sa kanya. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Dylan sa kanya. Hindi alam ni Sarah ngunit nakikitaan niya ng pag-aalala si Dylan sa kanya. Ngunit ayaw na niyang bigyan pansin yon. Pagod lang. Dahilan ni Sarah. Bukas na 'di ba ang wedding photoshoot? Pag-iiba ng usapan. Dahil nga biglaan ang kasal na nangyari sa pagitan nila, ay ngayon nila gagawin ang mga bagay na dati pang ginawa. Kailangan na rin kasing ilabas sa media ang kasal na naganap. Ayaw man ni Sarah na gawin pa ang mga bagay na ito, ngunit wala na siyang magawa. Kasalanan niya, kaya paninindigan niya, as long hindi niya napapabayaan ang pamilya niya. Yes. Why? Gusto mo ipa-adjust? Tanong ni Dylan sa kanya. Umiling naman si Sarah at tumayo mula sa pagkakahiga. Mag-a-apply kasi sana ako bukas, sabi ni Sarah. Sa hapon pa naman ang shoot, diba? Tanong niya. Kumunot naman ang noo ni Dylan sa kanya. Apply? Takang tanong nito. Tumungo naman si Sarah bilang sagot. Oo, kailangan ko ulit kumita ng pera. May pamilya akong sinusuportahan. Paliwanag niya kay Dylan. Darling, you're married to a CEO billionaire. Marahan na sabi ni Dylan sa kanya. You're not allowed to work outside of the company. Dagdag pa nitong sabi. Ganun? Pagod niyang tugon. Wala siyang ganang makipagtalo o magreklamo pa. Anong trabaho ko ron? Wala naman akong alam sa ganyan. Pag-amin niya. Hindi siya nakapagtapos at wala rin siyang alam na mga bagay na kaya niyang gawin. Basta ang alam niya ay masipag siya at gagawin niya lahat para sa pamilya niya. Actually, kahit hindi ka magtrabaho, dito ka lang sa house, I can provide your needs. Sabi ni Dylan sa kanya. Even we're not into each other, kasal pa rin tayo. You're my wife and you're part of my priority. If you need anything, just ask me. Paliwanag ni Dylan sa kanya. Bumuntong hininga naman si Sarah at umiling. Di nagbuka naman akong manggagamit niya. Medyo inis niyang sabi. Iyon pa naman ang pinakaayaw niya. Mukha siyang pera pero hindi siya aabot sa puntong manggagamit siya ng tao para roon. No, it's not like that. Basta, ask me na lang sa kailangan mo, okay? Ngumiti si Dylan sa kanya tsaka nagpaalam na bababa muna. Wala namang nagawa si Sarah at napabuntong hininga na lang. Pagod talaga siya. Mas napagod pa siya dahil sa isipin kung paano siya hahanap ng pera para sa pamilya niya. Ayaw niya humingi kay Dylan dahil sobrang kahihiyan na ang nadala niya rito. Kinabukasan ay nalipat sa umaga ang photoshoot nilang dalawa, kung kaya't maaga pa lamang ay gising na silang mag-ayos. Inaayusan na ngayon si Sarah sa dressing room. Nakapag-makeup at wedding dress na siya. Simple lang ang wedding dress na suot niya. Siya na ang pumili dahil ayaw niya ng garbo pa.
Mabilis lang natapos ang photoshoot. Ang sabi ni Dylan sa kanya ay i-release daw ang photos sa mga international business magazine. Hindi siya makapaniwala na makikita niya ang mukha sa international magazine. Alis na ako. May meeting pa kasi ako. Paalam ni Dylan sa kanya. Tumungo naman si Sarah at ngumiti. Asa bahay na sila ngayon at kahahatid lang sa kanya ni Dylan galing sa location kung saan sila nag-photoshoot. Sige, ingat ka. Bili niya sa asawa at pinanood itong sumakay sa sasakyan at umalis. Nang masigurado niyang umalis ito, ay agad siyang nagpunta sa mama ni Dylan na nasa living room ng bahay nila ngayon. Gusto kasi nito makita ang bahay na tinutuluyan nilang mag-asawa. Hello po, tita. Nakangiti niyang bati rito. Mahiya pa rin siyang nararamdaman dahil sa nagawa niyang gulo sa pamilya ni Dylan. Buti na lang ay ubod ng bait ang magulang ni Dylan at napatawad siya. Oh, hi anak! Hindi ba sinabi ko sa'yo, mami na lang? You're already part of the family. Nakangiting bungad sa kanya nito. Pasensya na po, mami. Sabi niya at ngumiti. You know what, anak? I think need na natin mamili ng iba pang gamit nyo rito sa bahay nyo ni Dylan. Suggestions ng mommy ni Dylan. Let's go to the mall right now. Yaya sa kanya nito. Mommy, pwedeng next time na lang po? Tanong ni Sarah. Agad namang kumunot ang noo ng ina ni Dylan kaya agad siyang kinabahan. Why anak? Tanong sa kanya. May kailangan po kasi akong puntahan ngayon. Sasamahan ko po yung kaibigan ko for check-up. Pagsisinungaling niya. Dahil ang totoo ay pupunta siya ngayon sa trabaho na inoffer sa kanya ni Marie para lang meron siyang ipadala sa pamilya niya. Ah, ganun ba? Sige lang anak. Nakangiting pagsang-ayon ng ina ni Dylan. Uwi na rin ako ngayon. I'll message you na lang next time para makapag-bonding din tayo. Nakangiti pa rin na sabi ng ina ni Dylan sa kanya at saka bumeso sa kanya at tuluyan na nagpaalam na umuwi. Pagkaalis ng ina ni Dylan ay agad nagpalit ng simpleng white shirt and jeans si Sarah at kinuha ang bag niya. Kakatapos lang ni Sarah galing sa isang interview na pinuntahan niya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Dylan. Hello? Agad na sagot niya rito. Patuloy pa rin siyang naglalakad papunta sa sakayan ng jeep pauwi sa kanila. Where are you? Tanong ni Dylan sa kanya. Naramdaman ni Sarah na seryoso ang tono ng boses nito. Bahay? Bakit? Pagsisinungaling niya. Oh really? Halata sa boses ni Dylan ang pagkasarkastiko, kung kaya't agad kinabahan si Sarah dahil hindi maganda ang nararamdaman niya. Oo naman. Bakit? Tanong ni Sarah, pilit na ikinakalma ang sarili. Sino tong nakikita kong naglalakad? Ha, Sarah? Seryosong tanong ni Dylan sa kanya. Doon napatigil si Sarah sa paglalakad at iginala ang paningin. Ganoon na lang siya nanigas sa kinatatayuan nang makita niya si Dylan sa parking lot ng isang fast food chain. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Sarah dahil sigurado siyang galit at lagot siya kay Dylan ngayon. Nang makitang buksan ni Dylan ang pinto ng passenger seat ay hindi na naghintay pa ng utos si Sarah at agad siyang naglakad palapit sa asawa at sumakay sa sasakyan. Kahit natatakot ay sumama pa rin siya pauwi kay Dylan. Sa takot na mas magalit pa ito sa kanya kung ipagpipilitan niya ang gusto niya. Nang makauwi sila ay naunang bumaba ng sasakyan si Dylan. Agad namang sumunod si Sarah. Good afternoon, Manang. Bati niya sa taga-cook sa bahay nila. Ngumiti naman ito sa kanya kung kaya't nilagpasan na niya ito at dali-daling sinundan si Dylan papasok sa kwarto nilang dalawa. Nang makapasok siya sa kwarto, ay agad niyang nakita ang asawa na nakaupo sa sofa na nasa gilid ng kama at inaalis ang necktie nitong suot. Seryoso ang mukha nito na hindi man lang siya magawang lingunin. Tawag niya rito. Kabado at natatakot na talaga siya.
Ngayon niya lang talaga nakita ang ganitong aura ng mukha ni Dylan. Malayong malayo ang itsura nito sa Dylan na nagalit noong araw ng kasal. Ngayon ay kitang-kita na galit ito. Tanging sagot nito sa kanya at tumayo mula sa pagkakaupo. Pumunta naman si Sarah sa kama at marahan na naupo roon habang pinanonood ang galaw ni Dylan. Galit ka? Kinakabahan niyang tanong. Tumigil si Dylan sa ginagawa at nilingon siya. Ngunit tiningnan lang siya nito at pumunta sa cabinet ng kwarto nilang mag-asawa. Napabuntong hininga naman si Sarah. Alam naman niyang kasalanan na naman niya pero hindi rin naman niya masisi ang sarili niya. Mahalaga ang pamilya niya sa kanya at siya lamang ang bumubuhay sa mga ito. Ayaw naman niyang iasa lahat ng gastusin ng pamilya niya kay Dylan kahit pa nag-i-insist na ito. Pagod talaga si Sarah galing interview. Ang malala pa roon ay hindi agad siya natanggap dahil college graduate pala ang hanap ng pinag-applyan niya ng trabaho. Panay pa ang tawag sa kanya ng ina at kinukulit siyang magpadala na ng pera. Ngayon naman ay galit pa sa kanya ang asawa niya. Hindi na alam ni Sarah ang gagawin niya. Parang gusto na lang niyang sumigaw at iiyak ang lahat. Sorry, mahinang sabi ni Sarah. Nagbaba siya ng tingin. Pakiramdam niya ay kahit anong oras ay tutulo na ang luha niya. Sorry kung nagsinungaling ako. Hindi ko sinunod ang sinabi mo. Pag-amin niya sa mali niya. Malalim na bumuntong hininga ang nakuha ni Sarah mula kay Dylan. Doon na tuluyang naluha si Sarah. Pakiramdam niya ay super disappointed sa kanya si Dylan. Alam niyang nagkamali siya pero punong-puno na siya. Nakakapagod pala. Bulong niya sa sarili habang tahimik na umiiyak. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita na niyang pumasok ng bathroom si Dylan. Dahil doon ay mas naiyak siya. Agad na tumayo mula sa pagkakaupo si Sarah at lumabas ng kwarto nila. Agad siyang nagpunta sa garden kung saan may swing doon na madalas niyang pagtambayan. Pagkarating doon ay marahan niyang idinuyan ang sarili at hinayaan lang ang sariling umiyak. Kakapagod maging breadwinner, sabi niya sa sarili habang panay pa rin ang paghibik. Parang wala akong karapatang mapagod kasi may binubuhay akong pamilya. Umiiyak niyang dagdag. Hinayaan lang ni Sarah ang sarili niyang umiyak nang umiyak. Ngayon na lang yata siya umiiyak nang dahil sa problema. Tao lang din siya, napupuno rin. What are you doing here? Gulat na napalingon si Sarah sa likuran niya nang marinig niya ang boses ng asawa. Nakapambahay na ito at halatang kakatapos lang maligo. Hey, why are you crying again? Ang masungit at seryosong mukha ni Dylan ay agad na palitan ng pag-aalala at dali-daling lumapit sa kanya. Agad siya nitong hinawakan sa magkabilang kamay at inakay na maupo sa isang bench na nasa garden lang din. Darling, why are you crying? Pagtatanong muli sa kanya. Ngunit imbes sagutin si Dylan ay mas lumakas pa ang pag-iyak at hibik ni Sarah. Mas umiyak pa siya dahil pakiramdam niya ay may tao na rin palang nag-aalala sa kanya. Pagod na ako, Di. Pag-amin niya nang nararamdaman niya. Buhay ko. Laging kapatid at magulang ko nalang iniintindi ko. For the first time in her life, nagrant din siya. Nagsabi rin siya ng nararamdaman niya. Hindi maintindihan ni Sarah pero sobrang gaan ng pakiramdam niya kapag si Dylan na ang nakasama niya. Pagod na ako sa lahat. Lagi na lang ako. Pagod na ako. Gusto ko nang sumuko pero mahal ko ang pamilya ko. Umiiyak niyang kwento. Naramdaman naman niyang yumakap sa kanya ang isang braso ni Dylan at marahan siyang inihiling nito sa dibdib niya. Marahan ding yumakap si Sarah sa asawa at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Kaya lang,
naman ako nagsinungaling kasi. Alam kong hindi mo ako papayagang magtrabaho pero kasi ayoko maging pabigat sa'yo. Ayokong iaasa sa'yo ang gastusin ng pamilya ko, Di. Pagpapaliwanag niya. I'm sorry. Paghingi ng tawad ni Dylan sa kanya habang marahan na hinahaplos ang braso niya. Ayoko lang, nagsinungaling ka pa. Dagdag na sabi ni Dylan at bumuntong hininga. You can tell me everything. Makikinig ako. Hirap pala magpanggap. Nakaya ko pa. Tawag ng tawag sa akin si Mama. Kailangan na naman niya ng pera. Wala na akong ipon. Yung ipon ko na para sa sarili ko sana, naipadala ko na sa kanila last week. Tapos, kailangan na naman ng pera para sa kapatid ko. Pagkukwento niya, hindi na gaano umiiyak si Sarah, ngunit may mahihinang hibik pa rin. Pwisit! Ni minsan, hindi nila tinanong kung kumusta ako. Okay ba ako? Naalala lang nila ako kapag kailangan naman nila ng pera. Pagrereklamo niya. Huwag mo hayaang abusuin ka nila. Sabi ni Dylan sa kanya, huminga ng malalim si Dylan bago muling nagsalita. You're human too. Huwag mo hayaang maubos ka nang dahil lang sa iba. Malambing na sabi ni Dylan sa kanya. Pero Di, magulang ko sila eh. Kapatid ko yun. Pangangatwiran pa ni Sarah. Yes, they are your family but kung itrato ka nila para kang bank account lang. Halata ang inis sa boses ni Dylan. Hindi niya gusto ang mga nalalaman ngayon. Hindi niya akalain na ganito pala ang nararanasan ni Sarah. Magbigay ka ng sapat lang. Magtira ka for yourself. And huwag kang pumayag ng sila lagi. Tao ka rin. May pangangailangan ka rin, darling. Malambing na sabi ni Dylan sa kanya. Learn to be selfish sometimes. Kapag hinayaan mo lang yan, mauubos ka talaga. Dagdag pa na sabi ni Dylan sa kanya. Hindi naman nakasagot si Sarah. Hinayaan na lang na nakahiling ang ulo niya sa dibdib ng asawa at nakayakap ito sa kanya. Maya-maya ay muling nagsalita si Dylan. You want to work? Tanong ni Dylan sa kanya. Marahan namang umalis si Sarah sa pagkakahiling sa dibdib ng asawa at tumungo bilang sagot. Be my personal assistant then. Sabi ni Dylan sa kanya. Pinagkatitigan naman ito ni Sarah at tinitingnan kung seryoso ba ito sa sinabi. Don't worry, same sweldo rin ikaw sa ibang empleyado ko. Para wag mo na isipin masyado, baka ayawan mo pa kung bibigyan kita ng mas malaking sahod. And also, I decided na tatakpan namin ang mukha mo sa wedding photo na ilalabas sa media. I know na you're uncomfortable with that. Mahabang sabi ni Dylan sa kanya at ngumiti. Malaking napangiti rin si Sarah dahil doon. Hindi niya napigilan ang sarili at napayakap sa asawa ng mahigpit. Thank you so much, Di. Tuwang-tuwa na pasasalamat ni Sarah habang nakayakap. Sobrang gaan na ng pakiramdam niya at mas gumaan pa yon dahil nabawasan na ang hinanaing at problema niya. Naramdaman naman niyang yumakap din sa kanya si Dylan. Anything for you, darling. Malambing nitong sabi sa kanya at humiwalay sa yakap. Let's go inside na. Kumain na tayo. Alam kong pagod ka na para makapagpahinga ka na rin. Yaya ni Dylan sa kanya. Tumungo naman siya at tumayo mula sa pagkakaupo. Laking gulat ni Sarah nang kunin ni Dylan ang kamay niya at holding hands silang pumasok ng bahay nilang dalawa. Hindi mapigilan ni Sarah ang sariling hindi ngumiti ng malaki at kiligin. Isang buwan na ang lumipas simula nang magtrabaho si Sarah sa asawa niya bilang personal assistant nito. Lumabas na rin ang magazine kung saan nakalagay ang wedding photo nila. Super thankful talaga ni Sarah na tinakpan ang mukha niya roon. Dahil doon ay walang nakakaalam na asawa siya ni Dylan. Ayaw niya ng gulo, lalo na nagtatrabaho siya kasama lagi si Dylan.
Ngunit hindi mapigilan ni Sarah ang hindi mainis dahil sa loob ng isang buwang pagtatrabaho bilang personal assistant ni Dylan ay parang hindi naman siya nagtatrabaho. Nakakainis ka naman eh. Pagmamaktol ni Sarah kay Dylan. Nagtaas ng isang kilay si Dylan sa kanya na nakaupo sa harap ng table nito. Nasa company sila sa loob ng opisina ni Dylan. What? Natatawang tanong ni Dylan sa kanya. Inis na inirapan ni Sarah ang asawa. Puwisit ka? Alam mong tinutukoy ko? Pikon niyang sabi rito. Tinatawanan naman siya habang umiiling si Dylan. What's wrong? She's my secretary. Trabaho niya yun. Paliwanag ni Dylan. Ala ka? Parang hindi mo ako personal assistant dito. Para mo lang akong asawa rito na isinama mo sa trabaho. Pagmamaktol ni Sarah. Huh? You're my wife naman talaga. Pangaasar pa sa kanya ni Dylan kung kaya masama niya itong tiningnan, dahilan upang matigil ito sa kakatawa. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at lumakad papunta sa kanya. Agad na naupo si Dylan sa tabi ng asawa at pinisil ang kamay nito. Chill, darling. Ayoko kasi mapagod ka. Dahilan pa ni Dylan sa kanya, ngunit inis lamang itong tiningnan ni Sarah at pikon na inalis ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Ala, nainis talaga ako sa'yo. Nagtatampo na sabi ni Sarah. Sa totoo lang ay hindi niya alam ang totoong dahilan. Hindi niya alam kung napipikon ba siya dahil sa hindi siya ginagawang personal assistant talaga ni Dylan or dahil super close ng sekretary nito sa asawa niya. Hindi naman itatanggi ni Sarah sa sarili na nahulog na siya kay Dylan. Maliban sa mabait, maalaga ay pogi pa. Fine, I'm sorry. Hindi ko kasi kayang utusan ka. Pag-amin ni Dylan sa kanya at bahagyang ngumuso. I'll try but mostly hindi ko talaga kaya. Kainis ka naman? Nag-offer ka pa ng trabaho. Medyo inis na lang nasabi ni Sarah pero sa totoo lang ay medyo kinikilig siya. Kiss na lang kita, darling. Asar pa ni Dylan sa kanya. Inis niya itong tinulak palayo sa kanya. Yan ka naman. Alis nga. Inis na sabi ni Sarah at tumayo sa pagkakaupo. Bibili lang ako ng pagkain natin. Pati ba naman yon balak mo pa iutos sa sekretary mo? Sabi niya sabay irap. Natawa naman si Dylan sa kanya. Okay, take care. May tatapusin lang ako. Nakangiting sabi ni Dylan. Akmang kukunin nito ang wallet ay agad siyang pinigilan ni Sarah. Ako na, may pera pa naman ako. Sabi ni Sarah. Hindi na niya hinintay pang magsalita ang asawa niya at mabilis niya itong tinalikuran at iniwan doon basta. Sakto namang paglabas ni Sarah ng opisina ni Dylan ay nakasalubong nito ang sekretary nito. Ma'am, ano pala lunch niyo ni sir? Tanong sa kanya. Huwag na, ako na bibili para sa amin. Nakangiti niyang sabi rito. Sure po kayo? Paninigurado ng sekretary ni Dylan. Sunod-sunod namang tumungo si Sarah. Yeah, and it's my job naman so don't worry. Sagot niya at nagpaalam na aalis. Tanging ang sekretary lang ni Dylan ang may alam patungkol sa pagiging mag-asawa nila. Bumili lang ng 2 big meal si Sarah sa isang kilalang fast food. Hindi naman maarte sa pagkain ang asawa niya kaya sigurado siyang kakainin naman ito ni Dylan. Natigilan siya sa paglalakad papunta sa elevator nang mag-ring ang phone niya. It's been 2 weeks since hindi siya kinontak ng magulang niya. Kaya nagtataka siya dahil doon pero at the same time, thankful siya dahil wala siyang perang kailangang problemahin. Lahat kasi ng sinabi sa kanya ni Dylan ay itinatak niya sa isip niya. Tama naman ang asawa niya. Hindi porket panganay siya at mahal niyang pamilya niya ay laging pamilya niya na lang at pababayaan niya na ang sarili niya. Kaya laking pasasalamat talaga ni Sarah na nakilala niyang katulad ni Dylan na kahit nung una ay hindi sila magkasundo ay siya palang tratrato ng tama sa kanya. Hello ma?
Sagot niya sa tawag at pinindot ang button ng elevator. Nang tiningnan ni Sarah ang screen, ay pababa lamang ito mula sa 9 na palapag. "Anak, makakauwi ka ba?" Tanong sa kanya ng ina. Mabilis kumunot ang noo ni Sarah. Sa halos 6 na taon na niyang nasa Maynila, ay ni minsan ay hindi pa siya nakakauwi sa probinsya nila. Maliban sa hindi siya pinauuwi ng magulang niya dahil maski Pasko yata ay nagtatrabaho siya para sa pag-aaral ng kapatid niya. Ngayon lang talaga na-realize ni Sarah na hindi porket panganay siya ay siya na ang gagawa ng lahat. "Bakit po?" tanong niya. Nagtataka talaga siya pero hindi niya magawang itanong agad ng diretso. Hindi alam ni Sarah pero kinakabahan talaga siya ngayon. Ibang pakiramdam niya sa dahilan ng pagtawag sa kanya ng ina niya ngayon. Nang bumukas ang elevator ay agad na pumasok si Sarah ngunit hindi pa rin inaalis ang cellphone sa tenga. "May problema tayo, nak." Mahinang sabi ng ina ni Sarah. Mas kinabahan si Sarah dahil doon. Ibang kutob talaga niya. Hindi muna siya sumagot at hinintay na makarating sa floor na bababaan niya ang elevator. Nang makababa siya, ay agad niyang nakita ang secretary ni Dylan at inutos dito ang pagkain. "Susunod ka mo ako," sabi niya rito. Tumungo naman ang secretary sa kanya at dinala na ang pagkain sa opisina ni Dylan. "Ma, sorry hindi ako nakapagsalita. Umakyat kasi ako. Anong problema? Pera ba?" Sunod-sunod na tanong ni Sarah. "Nak, dito ko na lang sasabihin. Basta kailangan mo agad umuwi," sabi ng ina niya sa kanya. Akmang iimik pa sana si Sarah nang may marinig siyang malakas na kalabog mula sa kabilang linya. Agad kumunot ang noo niya at nag-alala. "Ma, ano yun? Bakit parang may nagwawala?" Nag-aalala niyang tanong. "Wala anak, may nalaglag lang. O siya, patayin ko ng tawag. Basta tawagan mo na lang ako kung kailan ka makakauwi," sabi ng ina ni Sarah. Hindi pa siya nakakapagpaalam ng maayos ay pinataya na siya ng tawag. Matagal na tulala sa kinatatayuan si Sarah. Hindi niya mapigilang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Hanggang ngayon ay kinakabahan siya, lalo na sa sinabi ng ina na may problema daw sila. "Darling?" Mabilis na napalingon si Sarah sa asawa. Hindi niya napansin na nakatayo na pala ito sa tabi niya. "Sorry, bakit?" tanong niya. "Huh? Kakain tayo, right? What are you doing here?" Takang tanong ni Dylan sa kanya. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong muli ni Dylan sa kanya. Napailing-iling naman si Sarah at pilit nang ngumiti sa asawa. "I'm okay. Tara na." Yaya niya rito at nanguna sa paglalakad. "Hindi mo naman kailangang sumama." Nauubusan na pasensya ang sabi ni Sarah sa asawa na ngayon ay nag-iimpake na rin. Kakatapos niya lang mag-impake ng gamit niya dahil bukas na ang luwas niya pauwi sa probinsya niya sa Nueva Ecija. "No, sasama ako sa'yo." Pamimilit ni Dylan sa kanya at isinara ang bagahe nito. Nahampas ni Sarah ang sariling noo dahil sa kakulitan ng asawa niya. "Di, hindi ka sanay sa pumuhay namin doon. Tsaka mga 1 week lang naman ako mawawala," sabi ni Sarah sa asawa. Hindi naman siya natatakot isama ito. Ang pinag-aalala lang niya ay laki sa yaman ang asawa niya habang siya ay sa hirap lamang. "Di sasanayin, pinakasalan kita ng ganitong buhay mo. Then tatanggapin kung anong meron ka. What's wrong with that? Malambing na tanong sa kanya ni Dylan. Bumuntong hininga na lang si Sarah at walang nagawa sa gusto ng asawa. "Hindi pa nila alam na kasal ako." Pag-amin niya, isa sa rason kung bakit hindi niya maisama ito, tila natigilan naman si Dylan sa narinig. "It's fine, darling," sabi nito sa kanya at ngumiti. Lumapit si Dylan sa kanya at yumakap sa bewang niya. Naramdaman naman niyang hinalikan nito ang tuptop ng noo niya. Sanay-sanay na siya sa gawain ni Dylan.
Hindi pa nila nalilinaw ang nararamdaman nila sa isa't isa, ngunit si Sarah ay sigurado siyang mahal niya na si Dylan at tanggap niya kung anuman ang meron si Dylan para sa kanya. Dahil una sa lahat, wala sa plano nila ang magmahalan. I know you're stressed and I want na nandun ako sa tabi mo, ano mang mangyari. So please, allow me. Pakiusap ni Dylan sa kanya. Ramdam ni Sarah na humigpit ang yakap nito sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang braso na nakapulupot sa bewang niya at tinunghay ito. Thank you. Emosyonal na pasasalamat ni Sarah sa asawa. Ngumiti naman si Dylan sa kanya at pinatakan siya ng halik sa labi. Kinabukasan ay hapon na nang makarating sila sa bahay ni Sarah sa Nueva Ecija. Mabilis nagtaka si Sarah nang makita ang bahay nila na may nagkalat na gamit sa bakuran nila. Dulo na ang bahagi ng bahay nila at bukid na rin. Laking pasalamat ni Sarah na wala silang kapitbahay sa parte na yon. Ma? Pa? Tanong niya. Mabilis sinundan ng tingin ni Sarah ang naglakad na gamit, damit at iba pa. Dinig niya rin ang sigawan ng magulang niya. Ganoon na lang ang gulat niya nang makarating sila sa kwarto ng kapatid niya at nakita roon ang kapatid niyang prinoprotektahan ng mama niya sa sarili nilang ama. Pa! Sigaw niya at mabilis na lumapit sa ina niya. Pa! Bakit mo sasaktan si Bunso? Galit niyang tanong sa ama. Tsaka, bakit ang daming kalat? Bakit nakakalat ang gamit ni Bunso? Sunod-sunod niyang tanong. Wala na siyang pakialam kung nakikita ni Dylan kung paano siya magalit. Alagang-alaga niya ang kapatid niya kung kaya't kahit sinong hindi niya hahayaang saktan nito, maski ang sarili pa nilang magulang. Di tanong mo sa hayop mong kapatid! Kagabi ko pa yan pinalalayas! Galit na sigaw ng ama niya sa kanya. Agad kumunot ang noo ni Sarah. Pinalalayas? Kanyang tanong at humarap sa kapatid at ina. Ma, anong nangyayari? Akala ko ba may problema lang? Bakit parang pamilya natin ang may problema? Gulong-gulong tanong ni Sarah. Naiinis at nagagalit na talaga siya. Minsan na nga lang siyang pauwiin, may problema pa. Sheena, anong sinasabi ni Papa na papalayasin ka? Tanong niya sa umiiyak na kapatid nang hindi sumagot ang mama niya. Ate, sorry. Umiiyak na paghingi ng tawad ng kapatid niya. Pakiramdam ni Sarah ay mahihimatay siya sa takot at kaba na nararamdaman niya. Bakit ka ba nagsusorry? Kabado niyang tanong. Linti kasi ang kapatid mo! Buntis! Sigaw ng ama ni Sarah, dahilan upang matigilan siya. Pakiramdam niya ay nabingi siya dahil sa narinig. Paulit-ulit na umeko sa pandinig niya ang boses ng sariling ama. Mabilis naman ang mata ni Sarah na palipat-lipat niyang tiningnan ang mama at kapatid niya ngayon ay magkayakap. Para naman kayong sira. Nangihina niyang sabi. Agad namang naramdaman ni Sarah na hinawakan siya ni Dylan mula sa likuran niya. Ma, umiiyak niyang tawag sa mama niya. Halos araw-araw pagod ako sa trabaho. Tumigil ako sa pag-aaral para may ipakain sa pamilyang to. Para may ipaaral ako sa kapatid ko. Tapos, hindi matuloy ni Sarah ang sasabihin at matalim na tiningnan ang kapatid niyang umiiyak. Nabuntis lang ang batang yan? Manaman! Galit niyang sigaw. Nak, nangyari na. Umawang ang bibig ni Sarah sa narinig. Tulungan mo na lang ang kapatid mo. Utos pa nito sa kanya. Hindi niya makapaniwalang pumikit ng mariin. Gago! Ma? Seryoso ka ba? Halos mamatay na nga ako kakatrabaho. May padala lang sa inyo. Tapos ngayon, nagkamali ang babaeng yan. Ako pa rin nagagawa ng paraan. Ma? Anak niyo rin ako. Napapagod din ako. Galit na sigaw ni Sarah.
Punong-puno na siya at talagang sinasagad siya ng pamilya niya. Tumayo ang ina niya sa kanya at masama siyang tiningnan. Ano bang pinagmamalaki mo? Sigaw ng mama ni Sarah sa kanya. Yung mga padala mo pera? Ang ramot mo naman! Wala ka ng utang na loob sa akin. Ma, hindi sa ganun. Pero ma, nagsakripisyo ako. Ginawa ko lahat para sa inyo. Lalo na rin kay Sheena. Pero anong nangyari? Nabuntis. Gigil na sigaw ni Sarah habang umiiyak pa rin. Akmang iimik muli siya nang malakas na sampal ang nakuha niya mula sa kanyang ina. Napaawang ang bibig niya sa gulat habang hawak ang pisnging sinampal ng mama niya. Sobrang nasasaktan na ang puso ni Sarah. Pakiramdam niya ay durog na siya. Naramdaman naman niyang inilayo siya ni Dylan mula sa kanyang ina. Ma'am, excuse me. Wala naman po kayong karapatang saktan si Sarah. Pagtatanggol ni Dylan sa kanya, hindi pa rin nagsasalita si Sarah sa gulat at nanatiling umiiyak. Bastos eh! Nakapag-Manila lang ang yabang na! Gigil na sigaw ng ina ni Sarah. Tsaka sino ka ba? Tanong ng mama ni Sarah kay Dylan. I'm her husband. Pakilala ni Dylan sa sarili. Asawa? Kaya bang laki ng pinapadala mo? Kasi nakabingwit ka? Mahusgahan mo kapatid mo, isa ka rin palang malandi. Sigaw ng ina ni Sarah sa kanya. Matalim niya itong tiningnan. Ma'am, I won't allow you to disrespect my wife. Mabilis na lipat ang paningin ni Sarah sa asawa. Masama na itong nakatingin sa mama niya. Halata na rin niya sa boses nito ang galit. She have rights na magalit. Siyang nahihirapan. At kung magulang talaga niya kayo, sana naman inaalala niyo rin siya. Humigpit ang hawak ni Dylan sa kanya at mas inilayo pa si Sarah. Kung gaganituhin niyo lang siya rito, iuwi ko na lang siya. Kung ayaw niyo po sa kanya, mas ayoko siyang ibigay sa inyo. I'll never allow someone to disrespect and hurt my wife. Mariin na sabi ni Dylan. Hindi naman nakaimik si Sarah at mas naiyak pa siya sa narinig. Dahil si Dylan lang talaga ang unang taong nagparamdam sa kanya na sobrang halata niya. Na she's worth it. Kung sasaktan at pahihirapan niyo rin siya, I'll not allow you to see her again. Oras na malaman kung sasaktan niyo ulit siya. Ako nang makakalaban niyo, ma'am. Pagbabanta ni Dylan at marahan siyang kinaladkad palabas ng bahay. Agad siyang isinakay ni Dylan sa passenger seat. Nang makasakay si Dylan sa driver's seat, ay mabilis siya nitong kinabig upang yakapin. Doon na tuluyang inilabas ni Sarah ang lahat ng iyak at hagulgol niya. Tanggina, saan ba ako nagkulang? Humihibik na sabi ni Sarah. Ginawa ko lahat, Di. Ginawa ko lahat para may ipadala akong pera, para mapagtabos si Sheena. Tapos ako pa rin nagmaramot at masama para kay mama. Emosyonal niyang sabi. Sobrang sakit ng nararamdaman ni Sarah. Bawat salita na sinabi ng ina niya sa kanya ay nagbibigay kirot sa puso niya. Shh, no. You're enough, darling. Wala kang kasalanan sa kasalanan ng iba. Please, don't blame yourself. Pagpapagaan ng loob ni Dylan sa kanya. Iyak lang ng iyak si Sarah habang yakap-yakap siya ni Dylan. Hinayaan naman siya ng asawa na ilabas lang lahat ng iyak niya. Bullshit. Hindi na kita babalik dito. Utusan nga hindi ko gawin sa'yo. Tapos sasaktan ka nila. Damn it. Sa akin ka na lang talaga uuwi. Wala akong pakialam kung magulang mo sila. Galit na sabi ni Dylan habang yapos-yapos siya. Isang buwan na ang lumipas simula nang umuwi si Sarah sa kanila at magkaaway silang pamilya. Wala na siyang kontak sa magulang niya at simula ng araw na yon. Parang sa kanya sapat na ang lahat ng sinakripisyo niya bilang panganay. Tao rin siya, sumusuko. Anak, nasan si Dylan? Gulat na napalingon si Sarah sa pinto ng bahay nilang mag-asawa.
Nakalive siya ng 1 buwan dahil gusto ni Dylan na wag muna siya ma-stress kung kaya't hinahayaan siya nitong magstay lang sa bahay. Nasa trabaho pero uuwi rin daw po siya since gusto raw po niyang magpahinga. Sagot ni Sarah sa ina ni Dylan. Kitang-kita niya ang pagkaaligaga nito. Diyos ko po iha, pauwiin mo ngayon din. Aligaga na utos sa kanya. Po? Bakit po? Kanyang tanong. Ngayon niya lang nakita ang ina ni Dylan na ganito kaaligaga. Sabihin mo, nasa Pilipinas ng lolo niya. On the way na kamo rito. Mabilis na sabi ng ina ni Dylan sa kanya. Kahit naguguluhan ay mabilis na tinawagan ni Sarah ang asawa. Wala pang ilang segundo ay agad namang yung sinagot ni Dylan. Yes, darling. Pauwi na ako. Bungat agad ni Dylan sa kanya. Di, uwi ka na raw agad. Sabi niya. Yes, uuwi na rin talaga ako. Why? Miss me? Biro pa ni Dylan sa kanya. Ngunit hindi magawa ni Sarah na matawa ngayon lalo nang kita niyang isa-isang nagdadatingan ang kamag-anak ni Dylan na ang ina naman nito ang nag-iintindi. Maski si Sia na nag-utos sa kanya ay nandito na ikinagulat niya. On the way na raw dito ang lolo mo, sabi niya. Ramdam naman ni Sarah na natigilan si Dylan sa narinig. Ano bang meron? Bakit halos buong angkan mo yata andito? Gulong-gulo na tanong ni Sarah. Darling, sa tabi ka lang ni Mommy, okay? Utos ni Dylan sa kanya at hindi pinansin ang tanong niya. Pauwi na ako. Bye. Take care, darling. Sabi ni Dylan tsaka pinatay ang tawag. Iha, be ready. Sabi sa kanya ng ina ni Dylan nang muli itong lumapit sa kanya. Bakit po? Kinakabahan niyang tanong. Huminga ng malalim ang ina ni Dylan. That's my dad. Ang pinaka-boss sa pamilya namin. And he didn't like the idea na ikinasal si Dylan sa iba at hindi sa pinagkasundo nito sa apo niya. Mahinahon na paliwanag ng ina ni Dylan dahilan upang matigilan siya. Sunod-sunod na lunok ang ginawa ni Sarah at agad na padasal. So, ikaw ang pinakasalan ng apo ko. At ikaw rin ang may kasalanan bakit hindi natuloy ang kasal ng apo ko sa totoo niyang bride. Seryoso na sabi ng lolo ni Dylan sa kanya. Nasa office room sila ni Dylan ngayon. Kasamang magulang ni Dylan, si Sia at ang lolo nito. Halos lamunin na ng takot at kaba ang buong katawan ni Sarah. Natatakot siya sa lolo ni Dylan. Lo, huwag niyo idamay ang asawa. Shut up, Dylan! Hindi ka akong kausap ko. Putol ng lolo ni Dylan sa sinasabi ng apo. I can't believe this! Ikaw pa talaga siyang nanira sa kasal ng pinsan mo? Galit na sigaw nito. Lo, I just wanna help him. Pangangatwiran naman ni Sia. And you? Bakit hinayaan niyo si Dylan mapakasal sa babaeng to? Galit na tanong ng lolo ni Dylan sa mga magulang ni Dylan. Dad, malaki na ang anak ko. Alam niya ginagawa niya. Paliwanag ng ina ni Dylan. Lo, don't blame them. Desisyon ko to. Sabi naman ni Dylan kaya nalipat ang lahat ng atensyon dito. I'm sorry if you're disappointed because your plan didn't work. But I'm not going to say sorry for marrying my wife. Seryosong sabi ni Dylan at kinuha ang kamay niya. Hindi naman nakapagsalita si Sarah. Wala akong pakialam. Hiwalayan mo yan. Marami tayong pera. Magbabayad ako ng maraming abogado. Maghiwalay lang kayo. Gigil na sabi ng lolo ni Dylan habang dinuduro-duro si Sarah. Agad namang ihinarang ni Dylan ang sarili. Huwag niyong maduro-durong asawa ko. Halata sa boses ni Dylan ang pagpipigil. I respected you, Lo. Pero huwag niyong magganyan ng asawa ko. Dagdag nitong banta. Di, mahinang tawag ni Sarah sa asawa. Ngunit hindi siya nito nilingon at mas hinigpitan pa ang hawak sa kanya. This woman made my life wonderful and full of excitement. She made me happy and feel loved. And I love her, Lo. Kahit gumastos ka pa na malaki, hindi ako papayag na makipaghiwalay sa kanya.
buong pusong pag-amin ni Dylan. Umawang ang bibig ni Sarah sa gulat habang nanlalaki ang mata. Hindi niya akalain na ngayon pa talaga inamin ni Dylan ang nararamdaman nito para sa kanya. Gustuhin man niyang matuwa at kiligin ngunit hindi niya magawa. Lalo na't alam niyang galit pa rin sa kanya ang lolo ni Dylan. Mamili ka! Yang babae na yan o ang pagiging apo ko. Oras na piliin mo yan. Hindi na kita kikilalanin bilang apo ko. Seryoso na sabi ng lolo ni Dylan na ikinatakot naman ni Sarah. Akmang iimik na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Dylan. Then, wala na kayong apo na katulad ko. You made me choose? Then I choose her, Lo. Siya at siya lang ang pipiliin ko. Emosyonal na sabi ni Dylan bago nito hinila ang asawa palabas ng office at dinala ito sa kwarto nilang dalawa. Nang makarating sila sa kwarto ay mabilis siyang niyakap ni Dylan. Mahigpit na mahigpit. Tila takot na mawala si Sarah sa kanya. I can't lose you. Madamdamin na sabi ni Dylan sa kanya habang yakap-yakap siya. You're my everything now. Darling, please. Don't leave me. Emosyonal na napatingin si Sarah sa asawa. Hindi niya akalain na ibinigay talaga siya ng Diyos sa tamang tao para sa kanya. Sa taong hindi siya sasaktan. Di, mahal kita. Emosyonal niyang sabi. Mahal na mahal kita. Hindi ko rin kayang mawala ka. Dagdag pa ni Sarah at naluluha. Please, huwag kang mapagod sa akin. Pakiusap niya sa asawa. I love you so much, darling. And I promise, hindi ako mapapagod sa'yo. You're the one made me change my mind. Kaya palayo ko ng girlfriend nun dahil asawa na pala agad ang nais ko. Emosyonal na sabi ni Dylan at agad na hinalikan si Sarah. Agad namang tinugunan yon ni Sarah na mahingiti sa labi. It's been 2 months simula nang mangyari ang gulo sa buhay nilang mag-asawa. Tunay nga naman ang kasabihan na hindi kailangang lahat ng tao gustuhin ka. Hindi lahat ng tao kailangang piliin ka. Sarah and her family already lost contact with each other pero hindi niya pa rin talaga matiis ang pamilya niya at patuloy niya itong pinadadalhan ng pera. Habang si Dylan naman ay okay na sa lolo nito, medyo hindi lang talaga magkasundo si Sarah at ang lolo ni Dylan. Ramdam ni Sarah na mahal ng lolo ni Dylan ang apo nito at naiintindihan din naman niya kung bakit ayaw sa kanya nito. Wala naman siyang magagawa roon dahil para kay Sarah, hindi lahat ng tao kailangan niyang ipilit ang sarili niya. Diyos ko po, ang daming ganap sa buhay mo. Late na ako. Pwisit ka. Halos 1 taon kang hindi nagpakita sa akin. Gigil na sabi ni Marie sa kanya. Natawa naman si Sarah dahil doon. Buti nga naisipan mo pa akong balikan, no? Nagtatampo na sabi ni Marie sa kanya. Napailing naman si Sarah. Sorry na, ang dami lang talagang ganap sa buhay. Paghingi niya ng tawad. Ngumuso naman sa kanya ang kaibigan kaya mas natawa siya. Oo, ikakwento ko sa'yo lahat. Sabi niya rito dahilan para mabuhayan ito ng dugo. Sige dali, baliw ka, namiss kita. Tuwang-tuwang sabi ni Marie sa kanya. Diba may inoffer kang racket sa akin noon? Panimula ni Sarah. Tumungo naman si Marie sa kanya. Oo, akala ko nga illegal yun at baka nakulong ka kaya ka nawala. Natawa naman si Sarah sa sinabi ng kaibigan. Baliw ka? Pero eto na nga, ang trabaho pala na yun, maninira ako ng kasal. Pagpapatuloy niya. Kitang-kita ni Sarah kung paano gumapang ang gulat sa mukha ng kaibigan niya. Hindi niya mapigilan ang sariling hindi humalakhak. Sabi na, nakulong ka no? Tanong nito sa kanya. Umiling naman siya bilang sagot. Bakit ka nawala? Takang tanong ni Marie sa kanya. Dahil kinasal ako. Natatawang kwento niya.
Umuwang naman ang labi ni Marie sa gulat. Ha? Paano? Wala kang boyfriend? Gulong-gulo na sigaw ni Marie sa kanya. Well, to make it shorter, yung groom ng sinira kong kasal ay pinakasalan ako. Natatawa niyang kwento. Seryoso? Gulat na gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Marie sa kanya. Sunod-sunod naman na tumungo si Sarah bilang sagot. And I'm here dahil I will invite you sa dinner sa bahay namin. Simple dinner lang yon dahil gusto ko makausap ng halos karamihan sa angkan niya. And you're my only family here, Marie. Nakangiting sabi ni Sarah sa kaibigan. Agad namang tumayo sa inuupuan si Marie at yumakap sa kanya. Hindi kita iiwan syempre. Nakayakap na sabi ni Marie sa kanya. Sometimes, ang kaibigan hindi lang talaga kaibigan dahil para kay Sarah, si Marie ang tumuring sa kanyang pamilya. Kinabukasan, ang simpleng dinner na inaasahan ni Sarah ay naging magarbong dinner. Halos lahat ng kamag-anak ni Dylan ay naroon maski ang lolo nito na sobrang sungit sa kanya. Sarah anak, this is your Tita Gwen and Tito Greg. Mga tito and tita sila ni Dylan sa father's side. Pakilala sa kanya ng ina ni Dylan. Hindi na mabilang ni Sarah kung ilang kamag-anak na ang pinakilala sa kanya. Nahihilo na talaga siya sa sobrang dami. You're beautiful, iha! Nakangiting bati sa kanya ni Tita Gwen. Napangiti naman si Sarah dahil doon. Thank you po. Pasasalamat niya. Good evening, everyone. Mabilis na lipat ang atensyon ni Sarah sa gitna ng bahay nang marinig niya ang boses ng asawa niya. Maski ang ibang bisita ay lumingon na rin. Lumingon ito sa kanya at sinenyasan siyang lumapit. Kahit nagtataka ay agad na lumapit si Sarah sa asawa. Lolo, lola, tito, tita, and my cousins. This is Sarah, my beautiful and wonderful wife. Pakilala ni Dylan sa kanya. Mabilis na hiya si Sarah at napahawak sa manggas ng damit ng asawa. Tonight is a very special day. Nakangiting sabi ni Dylan. Agad namang nagtaka si Sarah. Di, anong sinasabi mo? Marahan niyang bulong sa asawa, ngunit nginisian siya nito sabay ngiti. I'm so glad to announce to all of you na ikakasal ulit kaming dalawa. Nakangiting sabi ni Dylan at hinarap siya. Napaawang naman ang bibig ni Sarah sa gulat. Kita niyang may inilabas na singsing si Dylan mula sa bulsa nito at marahang isinuot yon sa kanya. I'm not asking you if you will marry me again. Dahil you don't have a choice, darling. Sa akin ka lang ikakasal ng paulit-ulit. Malambing na sabi ni Dylan sa kanya. Mabilis na masa ang mata ni Sarah habang palipat-lipat ang tingin sa asawa at sa singsing na isinuot nito sa kanya. Mahal na mahal kita, Di. Emosyonal niyang sabi. Mas mahal kita. Sabi ni Dylan sa kanya at hinalikan siya sa labi. Kakatapos lang ng dinner nila at sobrang saya ang nararamdaman ni Sarah sa puso niya. Nasa kwarto na silang mag-asawa ngayon. Nakahiga sa kama habang nakayakap sa isa't isa. Darling, hindi ka naman napilitan kanina, no? Pagtatanong ni Dylan sa kanya. Natawa namang bahagya si Sarah. Oo naman, ikaw na yan eh. Asar niya. Ngumuso naman si Dylan sa kanya. Mabilis niya itong hinalikan dahil kung kaya't ngumiti ito bigla ng malaki. Alam mo ba, may gusto rin sana akong sabihin kanina sa kanila kaso naisip ko mas maganda ikaw munang makaalam. Ngiting-ngiting sabi ni Sarah sa asawa. Nilingon naman siya nito at binigyan ng nagtatanong na tingin. Ano yun? Tanong ni Dylan sa asawa. Ngumiti naman si Sarah at mas isiniksik ang sarili kay Dylan. Buntis ako. Pag-amin niya. Ganoon na lang kabilis ng laki ang mata ni Dylan sa gulat. At gulat na gulat siyang tiningnan. Agad natawa si Sarah sa naging reaksyon ng asawa.
2 weeks pregnant, Di. Tuwang-tuwa niyang sabi sa asawa. I love you so much. Tuwang-tuwang sabi ni Dylan sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Mahal din kita. Alam kong magiging mabait kang daddy. Malambing na sabi ni Sarah sa asawa at yumakap ding pabalik. I'm so thankful na ikaw ang binigay sa akin. I love you so much, darling. Thank you for being my wife. Emosyonal na sabi ni Dylan sa asawa. Ngumiti naman si Sarah. Thank you. Thank you for marrying me, Di. Kundi dahil sa'yo, baka sumuko na ako ngayon. Ngiting-ngiting sabi ni Sarah at sumandal sa dibdib ng asawa. Sa huli, ikinasal ang dalawa at nagkaroon ng isang anak. May mga bagay na hindi talaga kailangang ipilit at may mga bagay na kahit hindi pilitin ay mangyayari. Hindi man nila gusto ang isa't isa sa una, ngunit sa huli ay nananatiling mahal nila ang isa't isa. Dahil kung para sa'yo,